Hello, Pisces Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong yearly reading for 2026. So mga Pisces, ano po naghihintay sa inyo sa taon na yan? Simulan natin, let's begin. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides. Ibigay natin kay Pisces ang sagot sa kanilang tanong at mensaheng dapat nilang malaman this year. In your core energy, wow. Wheel of Fortune, beautiful. In the area of what you need to focus, the Queen of Pentacles. In the area of what you need, you have the Two of Cups. In the area of what's affecting your current energy, you have the Page of Pentacles. Wow, new opportunity, new beginning. This is really a blessed year for you. In the area of your near future, meron po kayong the Queen of Swords. In the area of your challenge for the year, the Knight of Pentacles. In the area of your fortune, the Ace of Swords, lovely. In the area of your divine messages, the Star card. Wow, beautiful. Wish come true, lucky energy. You're the best this year. Best year mo to. At ang outcome nyo po for 2026, ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, thank you muna mga Pisces sa mga donations po ninyo, saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Nako, napakalaking tulong yan para po sa akin sa tuwing meron tayong libreng reading sa ating channel para po sa Pisces. Thank you rin po ha sa mga nagko-comment, saka po sa mga nagla-like ng video natin. Malaking tulong din po yan. Salamat po. So, at the background of your energy, Ace of Wands. You have 1-1. So, this year, you're on the right path. You're on the right direction. Kaya kung ano man yung mga papasukin mo sa bagong taon na ito, talaga namang tamang direction yan for you. You are divinely protected and divinely guided pagdating sa mga pipiliin mo ngayong taon na ito. Okay? With the Ace of Wands here, sabi ng yung spirit guides, panahon na para tayo ay magpatubo or palaganapin or payabungin yung isang bagay na gusto nating gawin. Marami sa atin, may mga plano, may mga idea, may mga na-visualize na gustong kunin, gustong abutin, pero walang confidence na gawin. So, ngayon 2026, be confident in your plan. Be confident in your idea. Kapag meron kang inspired action o kaya pagkilos sa talaga namang alam mo na pwede sa'yo at para sa'yo, ituloy mo yan. Make it happen. And it will redirect your life and give you the lucky energy that you need. Okay? I-clarify natin to. Narinig ko rin muna ha, bago ko to i-clarify. This is a year of new beginning. Year of a new job, new money, new opportunity, new place, new house. Kitang-kita ko yan, new house. Basta may bagong hangin, bagong gagalawan. So congrats po. Bigyan ko to ng card of the year. Freedom. Yes. Freedom comes from inner liberation. So talagang may paglaya, no? Kasi ito ay card of out with the old, in with the new. So iiwanan mo na yung past, papasok ka na sa bagong era ng buhay mo. So congrats po para sa inyong lahat. In your in your core energy, you have the Wheel of Fortune. Titigan mo nga mabuti to, Pisces, and i-claim mo, no? 2026 will be my lucky year. 2026 will be my lucky year. I-claim mo yan, i-comment mo sa baba, it will come true. Dahil yun ang sagot sa'yo ng iyong spirit guides. It will be luckier for you. Kung okay naman ang buhay mo nitong 2025, mas okay yan sa 2026, asahan mo. Kung may mga bagay na stuck or walang nangyari or nahinto or parang walang ganap nitong 2025, kung ano mang aspeto ng buhay mo yan, asahan mo this 2026, gaganda yan. Example, kung yung love life mo noong 2025 ay puro iyak, ngayon 2026 na ko naman. Paldong-paldo ka sa ganda ng love life. Ganon din halimbawa sa kaperahan. Kung itong 2025 ay medyo parang gumapang ka or nag-struggle ka, asahan mo itong 2026 madali ang pagpasok sa'yo ng money energy.
Okay? Ang kailangan dito, kumilos tayo, lumaban, mag-try, be active, no? Kasi pag active ka, active din yung energy ng Wheel of Fortune para sa'yo. Okay? Clarify natin siya. So Pisces, since ito po ay yearly reading, bagong-bagong taon, i-manifest mo na sa baba yung mga gusto mong makuha sa buhay mo this year. Example, I manifest this 2026 na blank ay makuha ko na. Comment down below, babalikan mo yan for sure someday at makita mo na, ay, nilagay ko dun. Buti na lang sinulat ko, nagkatotoo. Okay? Wheel of Fortune. The Page of Wands. Yes, new opportunity, new beginning. May pupuntahan kang bago, may itatry ka na bagong bagay. Sabi mo, ay, parang maganda yan. Ay, parang okay sa akin to. That opportunity or that door na magbubukas sa'yo, na papasukin mo at talaga namang you're gonna be adventurous and go-getter, magdudulot talaga ng pag-ikot ng magandang kapalaran para sa'yo. Nako, napakaswerte nito for you. Sobrang ganda. Kaya, congrats po in advance, okay? Especially here, new life, new beginning talaga. So, wag mong sayangin yung chance, okay, Pisces? In what you need to focus, Queen of Pentacles. Si Queen of Pentacles, kailangan mo daw mag-focus, Pisces, sa yung mga valuables this 2026. Kung ikaw ay may negosyo, ikaw ay may trabaho o pamilya, kung ano man yung mga inaalagaan mo, tutukan mo daw yan because it will grow sooner than later. For example, itong 2025, medyo katamtaman lang ang andar ng negosyo. Asahan mo 2026, you will have the power and the strategy para lumago yan sa buhay mo, no? Some of you then, this 2026, mas pagtutuunan mo daw ng pansin ang iyong aspetong pera, no? Mag-i-invest ka sa bahay, mag-i-invest ka sa bagong pagkakakitaan. Some of you, narinig ko, buying properties para pahulugan or gawing paupahan, no? Nakita ko yung mga diskarte mo para lumaki ang pera mo. So, yun ang mga gagawin mo. Busy time to for you para magka-ching sa pera. So, kung ano man po yung mga hakbang mo this 2026, it will lead you to your money growth. Okay? Napakaganda po. Clarify natin siya. Queen of Pentacles being clarified by the Four of Swords. Yes, dahil busy ka, kailangan din daw natin magpahinga paminsan-minsan, no? Learn to value rest, value your vacations, magbakasyon pag kinakailangan para makahinga, para hindi ma-burn out, para hindi maupos ka, no? Para kada araw makalaban tayo para sa mga inaalagaan natin. So, if you're busy by the day, earning money, multiplying your money, dapat ganun din pagpapahalaga mo sa iyong sariling recharge, kumbaga. For others po dyan, sa ibang Pisces, nakita ko dito na meron kang hinihiling about money kay God. Meron kang dinadasal na tukol sa kaperahan and it will happen. I don't know why. Meron dito hinihiling for house, hinihiling for property na maipunan, na mabili na this year, no? Sabi mapanatag ka daw kasi hindi ka naman daw mawawalan, no? Learn to relax kasi okay naman daw ang kaperahan mo this 2026. Wow. Kung naman tong hinahanda mo na gusto mong pag-ipunan, gusto mong paglagakan ng pera, maaabot mo daw siya. Kaya relax ka lang. Okay? Napakaganda nito. Congrats. Magpakain ka naman, Pisces. In the area of what you need, meron po kayong the Two of Cups. What you need this time is good communication, especially sa mga taong merong kang inaasahan. Kung lover mo man yan, kapatid, kaibigan, boss, co-worker, mabuting may maganda kayong rapport at pareho kayong on the same page. Ano ibig sabihin nun? Dapat pareho kayo ng gusto, pareho kayo ng motivation, kakaunawaan kayo, wala kayong miscommunication or misinterpretation ng sinabi niya. Baka mamaya akala mo umoo siya pero hindi pala, no? So you need na talagang klaro sa inyong dalawa kung ano yung ugnayan. Ganon din sa mga kontrata, sa mga negosasyon, sa mga agreement, interview, baka may interview ka this year, 2026, pinaghahandaan mo yan, no? So, dapat daw ready ka. And
you are good listener dapat daw, Pisces. Matuto kang makinig muna bago ka umentra ng iyong sasabihin para alam mo yung next strategy mo so that you will come up on a better solution together. Okay? Sa ibang Pisces dyan, naghahanap ng bagong pag-ibig. Nako, nakita ko dito may love life na papasok. But for some na may pag-ibig na, nakita ko yung pag-level up ng relasyon this year. Congrats po. Okay? Clarify natin siya. So Pisces, kamusta ka? Kamusta po kayo ngayong araw? Saan kayo magpapasko, no? How are you? How are you? Saan po kayo nanonood ng ating special reading? The Two of Cups being clarified by the Five of Wands. Yes, kailangan buwagin yung confusion. Buwagin yung mga hindi pagkakaintindihan. Ang taong daw ito ay hindi mo kalaban. Hindi mo rin daw siya kakompetensya. Kaya you need to make sure na babaan din daw ang pride, babaan ng ego para magkaunawaan kayo, magkaintindihan kayo, at magkaroon na kayo ng solidifying communication. Parang kailangan nyo lang lumabas minsan at nag-bonding time, parang ganyan. And lagi mo daw ilagay ang paa mo sa sapatos niya para maunawaan mo siya totally. At ganoon din siya sa'yo. So, two-way street ito. Hindi to ikaw lang. Kailangan ganoon din siya sa'yo. Parang ganyan. Okay? So, wag daw daanin lagi sa gulo or sa init ng ulo ang mga sitwasyon. Hindi daw nasosolve ang problema sa isang away or sigalot. Lalo lang yung umaapoy, kumbaga. Ginagatungan mo lang yung apoy. Kaya make sure na mas piliin mo daw umunawa kaysa manalo sa argumento. Okay? In the area of what's affecting your current energy, the Page of Pentacles. Yes, may darating talaga na bagong opportunity, bagong biyaya na magdudulot ng panibagong swerte sa buhay mo. Nakita ko talaga things will change in your life this 2026. Paangat ka na eh. At itong bagong blessing na to na yayakapin mo, talaga namang pag-aaralan mo, pagsusumikapan mo para lang ito ay tumubo, lumago, maging matayog na puno. Parang ganyan. So, especially ang background niya yellow. So, talagang napaka-lucky, no? Napaka-abundant ng energy mo. Talagang you're the, I don't know why. Ayokong palakihin ang ulo mo, Pisces, no? Pero narinig ko, you're the luckiest. You're the luckiest this 2026. So, congrats po. Sabi dito, kailangan mo rin daw i-value yung mga bagay na alam mong importante. Tingnan mo siya. Nakatingin siya sa pentacle. Hindi nawawaglit ang pata niya. Kasi alam niya na kailangan niya tong alagaan at protektahan. So, ganun ka din. Kung ang meron ka ngayon ay love life o kaya magandang trabaho, career na darating, alagaan kasi binigay sa'yo. Okay? Napakaganda for you. The Page of Pentacles being clarified by you have the Ace of Wands. Wow. 1-1-1 na talaga to. Talagang you're on the right path, you're on the right direction. So push, go. Kapag may nakita kang dumating na bagong blessing at ramdam mo na, ay, eto na yun. So grab it, take it. Yan yung destiny mo. Okay? Here, talaga namang sabi ng yung spirit guides, magpapanumbalik ito ng spark sa buhay mo. Kung dati parang stagnant, no, paulit-ulit lang, parang may routine ka na, pabalik-balik lang yung nangyayari, kabisado mo na every single day, biglang boom, may darating na bagong-bago na talagang magpapabasag dun sa routine. Una, nakaka-overwhelm, nakakatakot, nakakaba, pero ito yung hinihintay mo eh, yung exciting new opportunity, exciting new life na patagal mong hinangad pero hindi mo akalaing darating. This 2026 exciting new opportunity will arrive that will change your life na talagang kailangan mo yakapin because eto na yon. Eto na yon, Pisces. Eto na yon. Okay? In your near future, meron po kayong the Queen of Swords. In the near future, sabi ng yung spirit guides, wala nang balikan sa past. Okay? Learn to move on and be much discerning. Dapat daw decisive ka. Alam mo kung anong gusto mo, alam mo rin kung anong ayaw mo. Malinaw dapat yan. Hindi dapat yan malabo sa'yo. Okay? Marami ka ng pinagdaanan, marami nang dumating at umalis, at marami ka ng pag-angat na nangyari. So dapat daw doon, alam mo yung priorities mo, at alam mo rin yung mga bagay na para sa'yo. So, baka kasi may mga habulin ka ng mga bagay or tao na in the end, marirealize mo, hindi pala para sa akin. Ganyan.
So you need to open your eyes, open your mind for the possibility of future. Okay? Napakaganda niyan. Clarify natin. The Queen of Swords. Narinig ko rin dito, I don't know why, sabi, magsalita ka na kasi. Magsalita ka na kasi. Yun naririnig ko. You need to speak up para sa ikabubuti mo. Kung lahi ka lang daw nakahalokip-kip dyan at kinikim-kim mo ang lahat, paano mo daw maabot yung kaligayahang gusto mo kung wala kang lakas ng loob na magsalita? Speak up. Get what you want. Get what you deserve. Okay? Queen of Swords being clarified by... Oops. The Magician card. Yes, kayang-kaya mo daw kunin. Kayang-kaya mong abutin. The possibility is yours. The life that you want ay kayang-kaya mong i-manifest. It can come in your reality. Kaya dapat malinaw daw muna sa'yo kung ano yung balak mo para maging diretso ang pagkilos. Because this is a manifestation power. So, kung malabo nga naman sa isip mo, paano mo siya ma-manifest, di ba? Pero kung buong-buo yan at talagang bawat detail na visualize mo kung ano yung gusto mong ma-manifest, it will be easier na dumating sa life mo. Okay? So ngayon, magandang payo to. Pag-isipang mabuti, kailangan klaro, para klaro din siyang darating sa'yo. Okay? I-claim mo to so that it will be yours. In your challenge, meron po kayong sacred boundaries and inner balance. Yes, kailangan mo daw balansehin ang buhay mo. Because sometimes, maraming mga tao sa paligid mo ang lumalabag sa boundaries mo. Example, sa opisina, lahat ng papeles sa'yo binabagsak. Sabi mo, bakit ako gumagawa nito? Trabaho nyo yan. So, ibigay mo sa kanila yung mga trabahong para sa kanila. Mag-set ka ng boundaries para magkaroon ka ng inner balance. Ganon din sa pamilya. Kung lahat na lang ikaw ang nagpo-provide, paano ka naman? So, you need to give them boundaries na, ito lang kaya kong bayaran. Yung ibang bagay, kayo na magbayad. Para mga ganyan, no? Give them their independence na hindi sila nakadepende sa'yo so that merong kang para sa'yo lang. No? Nakita ko rin dito that may mga tao daw na binabastos ka or nilalabag ang iyong naaramdaman and they don't value you. Panahon na para push them away, toxic na sila, and cater on your own happiness. Pag okay ka kasi internally, okay ka lahat eh. Parang ganyan, no? Time na rin to para kilalanin mo daw yung mga right friends. Nako, may mga friends dyan na user. May mga friends dyan na hindi talaga gusto ang best for you. So, you need to select the right people, put boundaries on them para balance ang life mo. In your challenge, meron po kayong the Knight of Pentacles. Knight of Pentacles, sabi dito, wag daw sugod ang sugod. Wag daw bara-bara lang. Some of you ay nagde-decide because of your emotion. Minsan, nadadala ka lang ng silakbo ng damdamin eh. Pero sabi dito, kailangan daw, excuse me. Kailangan daw ng tamang pagpaplano sa lahat-lahat. Hindi pwedeng gusto lang niya ng taong to, papayag ka na. No. You also need to tignang mabuti. Teka, yung plano ba niya talaga applicable sa akin? Kakayanin ko ba talaga yon? O siya lang may gusto nun at hinihila lang niya ako? So you need to figure out that your plan is working for you. Hindi pwedeng kikilos ka na lang ng okay na yan, go na tayo. No. You need to make sure that every detail ay correct, doable, practical para sa'yo at kayang-kaya mo. And higit sa lahat, dapat bukal sa puso mo yung gagawin mong plano. Hindi pwedeng napilitan ka lang kasi baka along the way bitawan mo yan. Okay? So ngayon, kailangan talaga ihanda ang sarili, gather information first, saka mo ilatag yung plano para konkreto. But nevertheless, kailangan natin ng progress. Kailangan natin umandar. Some of you ay para sa iba parang nasanay ka nang nakahimpil ka lang dyan, nakahinto ka lang dyan. And then baka magising ka na parang, teka, bakit parang walang nangyayari sa buhay ko? Baka kailangan ko ng kumilos at gumalaw with your plans, okay? The Knight of Pentacles being clarified by you have tumapon dalawa. The Hierophant and the Knight of Pentacles. Wow. Clarify niya ang sarili niya. Sabi niya, yes, sabi ko na sa'yo eh. Sinabi ko na paulit-ulit na magplano, and then umandar. Kumilos sa plano. With the Hierophant, malaking tulong daw para sa'yo, Pisces,
yung mga mentors mo, teacher, maaaring tatay mo o kaya tito mo na magpapayo sa iyo sa tamang hakbang, no? Syempre may mga kilos tayo na nakakatakot gawin, hindi tayo sure kung kakayanin ba. Pero sa tulong ng taong ito na talagang maalam, magaling, mahusay sa buhay na pinagkakatiwalaan mo, siya yung gagabay sa'yo sa kung paano mo siya gagawin. Okay? So congrats po para sa inyo. Example, balak mo magtayo ng manukan sa inyong bakod, no? Example lang. So, you need to ask this person, maaring tita mo na may manukan dati, para tulungan kanya sa knowledge or sa gabay sa kung paano mo i-execute yung manukan mo. Parang ganun, okay? In your fortune, meron po kayong reaching your destination, your light is shining brightly, watching clouds, lie back, rest, and relax. Yes, makakapag-relax ka na. Kasi nga abot kamay naman. Sabi ko nga sa inyo, di ba kanina, hindi mo kailangan masyadong mamroblema kasi hindi ka naman mawawalan. Kung ano man daw yung binabantayan mo, it will grow naturally for you at makakamit mo pa rin naman siya. Pero kahit sinabi ko to, huwag kang pakampante ha. Kailangan pa rin natin gawin yung kailangan natin to reach that because your willpower can determine sa pagbabago ng reading mo. Okay? So, continue working, continue doing your diligent work, pero relax ka lang. And makikita mo, makakaabot ka rin sa finish line and you will have this relaxing, successful energy. Okay? In your fortune, meron po kayong the Ace of Swords. This is a card of breakthrough. So talagang meron ka daw mahirap na parte sa buhay mo ang malalagpasan mo na. Okay? Kung halimbawa wala kayong bahay, renta kayo ng renta, palipat-lipat, this 2026, naku, permanente na yung bahay, makakabili na kayo at lagpas ka na sa problemang yun in the past. Di kaya sa negosyo ninyo nitong 2025 medyo mahina o kaya konti customer, biglang boom. This 2026, bago na yung kwento na yan. Talaga namang kikita na ng malaki. So, meron kang mapapanalunan na laban pagdating sa mga obstacles mo. And ikaw yung namayani, no? So, nakita ko rin dito clarity. Magiging malinaw na sa'yo yung lahat-lahat. Kung meron kang inaasikaso ngayon Pisces, papasok ng 2026 at parang malabo pa, asahan mo darating din sa'yo yung clarity. Maiintindihan mo din kung bakit nangyari yon, bakit nangyari yan, saan ako pupunta, ano yung destiny ko, ano yung journey ko, ano yung dapat kong gawin. It will arrive. So, narinig ko din, the answers will come. Malilinawan ka din at yun yung magdudulot sa'yo ng kapanatagan. Okay? Clarify natin siya. Ace of Swords being clarified by the Seven of Pentacles. Yes, harvest time ito, Pisces. Aanihin mo yung mga bagay na pinagtiyagaan, mga bagay na hinintay. Meron kang hinihintay eh. And you don't know kung kailan to mangyayari. Sometimes nawalan ka na ng pag-asa, no? Sometimes sabi mo, ano ba yan? Ano ba yan? Anong gagawin ko? Huwag kang mag-alala because may darating sa'yo this 2026 mula sa mga hinintay mo, kung ano man yan. And it will give you the clarity na parang, yes, nakalagpas ako. Yes, nakuha ko din. Yes, wala na ako dun sa phase of dread. Wala na ako dun sa moment na kukunin ko pa ba? Atras na ako. Wala na dun eh. Wala na yung alinlangan eh. And ito na, darating na, no? So, panalo ka. Talaga namang winning moment mo to, getting your harvest this time. Congrats po. I-claim mo to, Pisces, para mapunta sa'yo. Good harvest, getting what you've been waiting for, and clarity of life. Congrats po. In your divine messages, meron po kayong balance, spirituality, and practicality. Sabi dito, parang nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Very good. So, balansehin mo lang daw yan. Kumilos ka, magtrabaho ka, gawin mo yung best mo, pero wag mong kalimutan na si God na yung bahala sa rest. Okay? You have hold your vision. Kung ano yung gusto mong mangyari sa future, sa buhay mo, kailangan buo yan. At hindi ka distracted at hindi mo bibitawan. Okay? You also have the star card in your divine messages. Sabi dito, napakalinaw, ang mga dasal mo ay napapakinggan. Kaya huwag ka mawala ng pag-asa. Patuloy ka magdasal sa gusto mo because it will manifest in your life. Ngayon sabi dito, patuloy kang bumangon. Patuloy mong iabante ang buhay mo. At huwag kang hihinto
para to strive for more or to get for more. Kasi papalapit ka na daw sa wish mo. Okay? Meron kang wish. Meron kang dinasal. Papalapit ka na daw dyan, kaya kapit pa. Okay? Napakaganda nito for you. Saka ang star card po ay isang malaking promise. Binibigyan ka ng promise ng yung spirit guides na bubuti ang buhay mo this 2026. Okay? Napakaganda po for you. Star cards being clarified by the Eight of Swords. Yes. Kung akala mo nakatali ka, kung akala mo wala ka ng pag-asa at parang there's no way out of the situation or ng buhay na to, hindi eh. Meron eh. May paraan eh. May paraan para makawala ka sa tanikala or sa kulungan na yan na akala mo wala ka na magagalawan. Pero may darating na pag-asa. May darating na sagot sa iyo ang Diyos para makawala ka sa limitadong mundo mo na yan. So, asahan mo this 2026 ang freedom mo sa mga bagay na akala mo forever ka na dyan pero hindi. The wish is here, giving you clarity and pag-angat sa buhay. So, congrats po. Okay? Ang outcome niyo po ito, but first bigyan mo na kita ng fortune cards. You have Caesar's disappointment in some affair. Yes, may mga kalungkutan ka at saka mga parang iniisip mo kung kaya ko na ba itong i-execute, didiretso na ba ako. So, okay lang yan. Basta ngayon kailangan inspired tayo to change more and be better. Okay? You also have shield. You need to defend yourself. Wow. Kailangan mo daw depensahan ng sarili mo sa mga desisyon mo, sa mga kukunin mo, sa mga argumento o pag-uusap, no? Pero sabi ko nga kanina, kailangan talaga matuto kang makinig at matuto kang umunawa kesa ipanalo ang argumento. Pero here, kung alam mong may accusation sa'yo o kaya merong mga gusto kang linawin, you need to defend your position. Okay? You have lobster, financial pinch. Yes, kailangan daw maging maingat tayo sa ating pinansyal. Ibig sabihin nun, hindi porkat darating ang pera waldas-waldas na. No. The more money coming in, the more harvest coming in, mas lalo kailangan mong pag-ingatan yung lumalabas sa pumapasok na pera. Okay? You have apple, temptation will test you. Sabi ko nga sa inyo, undivided focus. Hold your vision. Hindi ka pwedeng distracted sa maraming bagay. Kung anong focus natin, dun lang tayo. Okay? Ang outcome ni Pisces for 2026, wow, the Three of Pentacles. Three of Pentacles is all about you shining. Talagang you're the chosen one. With the star card, the Three of Pentacles, and the Five of Wands, talagang ikaw ang panalo. Kung ikaw ay nasa very competitive world, competitive industry, may chance ka mag-stand out. May chance ka na ikaw yung umangat sa kanilang lahat. Kahit pa marami ring magagaling, ikaw ang chosen one. Nakita ko rito na panahon na para gawin mo daw this 2026 yung mga bagay na pinaprepare mo ng 2025. Panahon daw to para isa publiko na yan or ipakita na yung galing mo o yung ginagawa mo, kumbaga. Because other people will be amazed na parang, ay, ang galing naman ni Pisces, no? So, huwag ka daw matakot na ipakita yung husay mo, ipakita yung galing mo. Panahon to para magmalaki, panahon to para maging bida-bida, no? Alam mo, hindi masama yung bida-bida eh. Power mo yan eh. So, use that in your advantage para kahit sa amang grupo ka mapunta, sa lugar ka mapunta, kayang-kaya mong dali ng sarili mo. Okay? Importante po yan. For others, nakita ko talaga new job, new opportunity ang papasukin mo dito. So, congrats po, okay? The Three of Pentacles being clarified by the King of Pentacles. Yes, this is like putting the groundwork para sa isang matibay, lumalago, at may pundasyon na magandang kinabukasan. No? You're building something, you're creating something with many people here. Whether project yan o negosyo o kaya sa trabaho mo na kailangan mo ng tulong nila, talagang unti-unti makikita mo na safe ito, secured, tatagal, lalaki. Kasi may mga kasamahan ka na mapagkakatiwalaan mo. So use that in your advantage at talaga namang kaching-kaching is waving for you. So congrats Pisces, napakaganda po nito. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity and messages. Ito po ang inyong 2026 reading. Sana po yung nakaresonate ka. Comment down below na I'll be reading yung messages. Thank you again for watching hanggang dulo Pisces. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.